may kinikwento rito sa Barangay Bukbuk na yung mga himala, yung mga pastor religious, masaya siguro kung may kwento. Tulad nung kwan na putol-putol niya, walang script raya. Yung mga sumisigay dito, mangisla no, dyan sa Ano River, kwento ni Pining Longboy. Pag mangingisla ro yung tatay niya, Pascual Longboy, pupunta dyan sa ilog. Minsan, inabutan ng gabi, dyan sa tabing ilog, matutulog na sa tabing ilog. Pinapantayan yung mga pangisla niya kung magpapahinga. Minsan, may himalang multo, sabi ganun sa tatay niya raw, kwento ng tatay. Sabi ng multo, "Oh, nataganan mo ako, Pascual ah. Alam mo nang ikaw naman ang multo, hindi kita nakikita. Ikaw ang nakakakita sa akin. Eh, ba't sasabihin mo, di umalis ka dyan, humihiga ako. Umalis ka dyan." Yun ang mga kwento na, yung mga multo-multuhan lang dito, yung mga kwento-kwento. Tapos yung mga kwento ng yung pasablog, at saka yung andadatlayan, yung kwan. Pag nagtitiruan yan sa tabing ilog noon, pag may mangingis pa sa ilog, ay tatakutin nila, kunwari nang-aahuman. Pupukin yung puno ng kwan, kukuha ng saging, yung nambahang. Babasigan ng malaking bahang, tapos sasabihin ng isa, kunwari nasasaktan. Ay may nag-aaway, sabi nga nun. Uuwi na ako, sabi nga nun ng isa. Tapos sila naman ang susunod na mangista sa ilog para sunod nilang maghuli ng isla doon sa ilog. Yun ang mga kwento-kwento ng mga tao. Yung isa pang kwento rito, mga 1927, 1930s, may isa rin ditong kwento ni Niling Palites sa akin. May isang punong kahoy dito sa lugar ng Barangay Bukbuk pa na may malaking unggoy o yung gorilya na nakatira. Hindi nila huli-huli o masaktan dahil wala pang mga palag din nun. Kung mga itak-itak lang, kung umakyat na doon sa punong kahoy na mataas, hindi mo na mahuhuli yun. Sabi, ay ang kwento niya sa akin doon, mag-edad ng 8 o 9 na taon, may isip na. Minsan may nakadaan na bagong kasal, inagaw ng gorilya, yung unggoy na malaki, yung bagong kasal na babae, mamasyal dyan siguro, napadaan dito sa Barangay Bukbuk, napapunta dyan sa parting Banay o Bugawan. Ay inakyat sa taas ng puno ng kahoy, yung babae. Sabi ko sa kanya, kini-question ko naman, paano niya kaya? Ay malaking gorilya talaga sa pagkwento niya sa akin. Mayakit niya yung babae, sabi ko, oo, kaya-kaya, tinirada ka doon sa taas eh. Kuminsan, bababa siya, magkuha ng mga pagkain sa bahay-bahay, tapos papakain doon sa gabi. Mga ilang araw naman siyang nakatira, inaiyakyat niya yung babae nandun sa taas ng puno. May mga isang araw, mga 2 araw, sabi nga, binabatay, baka ilalain niya, sabi. Paano siya naibaba? May nakaitak din daw, yung mga barbero, labaha ang puso. Pag pinapakita doon sa gorilya, yung parang pang-ahit doon sa balbat, isinisinyas-sinyas na hinahasa, tapos ilalagay sa lib ng barbero na isa, yung parang iahit dito, isasagat sa lib. Pero yung walang talim ang nilalagay nung labaha, yung matalim hindi niya inaano sa lib ng barbero. Kaya, nung nakikita ng unggoy doon, nilagay doon sa ibaba ng punong kahoy. Ay nung bumaba yung unggoy, nakita niya, kinuha niya na parang inaasa. Tapos inilagay sa lib niya. Eh tamang-tama, ang nilagay ng unggoy talaga, tawag lang isip, yung may talas. Kaya nagilitan mo, kwan din ng unggoy, kaya nagtabo doon siya, namatay din. At saka, tinalian ng lubid yung babae na ibinaba doon sa punong kahoy. Yun ang kwento nung isang subscriptor, si Niling Kwan. May naobserban ako na aktuang ko na no, mga 1964 o 65 doon sa erdita namin tungkol sa patron namin. Itong si Don Permin Paliso, negosyante, nagbibili ng mais, tapos iniimbag doon sa erdita.
Ngayon, andun din naka-steady yung patron namin sa Ermita. Itong kwento ko ito ay mapapatunayan ng mga marami pa nabubuhay dito tulad ni bagong kapitan namin dito, si Barangay Captain Mario Galicia. Nung kinikwento ko, totoo yan, sabi niya. Nagkamali pa nga ako ng pangalan. Naipanggit ko unahan, ibig. Yung pala yung si Ito na Buninam yun nangyari. Biniro-biro niya ang patron namin na si St. Joseph San Jose. Sinusubo-subo niya yung mani dito sa ilong, sa bibig, sa bunganga, na parang pinagkakatuwa niya. Pagdating ng pangalawang araw, nagkaroon ng sugat-sugat yung giri-giri na ilong hanggang sa bibig. Napag-alaman ng mga kalaro at yung mga biniro-biro mo, ito, buninang yung patron natin, matuor yan. Hindi mo pwedeng bibiro-biroin yan dahil masamang mangyari kayo ay maghingi ka ng kwadyan, perdona, magluhod ka para gagaling yan yung sumo katilong mo. Pangalawang araw, ginawa nun si Ito na Buninang. Yung Ito na Buninang, nung ginawa na humingi ng sorry, patawad sa patron kung anong nagawa niya yung pagbibiro yung sumo. Yung oras nito yung hanggat sunod na araw, gumaling na rin yung oso niya. Kaya nasasabi ko na yung may mga himala na talagang ang patron na punta rito sa Barangay Bukbuk ay may himala talaga, maturo. Kaya lahat mong hihilingin, pwede kang hihilingin. Ngayon, yun ang mga historical dito na nangyayari dito sa Barangay Bukbuk. Marami rin story tulad ko. Ako, parang hindi ako papasok dito sana eh. Ang may sasabi ko, itong year 2002 na, tapos na yung history ng mga 1900. Siguro, masasabi ko, wala pa nagkwento. Ako ang kauna-unahan na nagpakasal sa loob ng chapel ng Barangay Bukbuk. Year 2002. 50 years ko at saka anniversary namin ng visit. Nagkumbita kami ng pare sa simbahan na si Father Fabrical. Andiyan mga picture din namin. Sabi nga ng kababaryoan ko, bakit? Dito ka magpapakasal, may simbahan naman sa bayan. Mas mahalaga ang kwan natin dito, chapel natin. Para kung may susunod, kahit dito na magpakasal, matuor naman ang patron natin. Kaya naganap yan noong year 2002. Ako siguro ang kauna-unahan na binindisyonan ng pare ng nagpakasal dahil inulit namin yung pagkakasal namin sa bendisyon ng pare dito sa Barangay Bukbuk. Kaya natutuwa rin ako. Malaking paniwala ko na ang Barangay Bukbuk, sana sa pagdating pa rin ng mga panahon, ay ganito pa rin ang mga prinsipyo ng mga tao sa ninuno namin na masayain, mapagkaibigan. Ganon ang masasabi ko. Ngayon sa tulong ng anak ko na si Jinjin, tulagan na pinakiusapan ko na gagawa tayo ng konting history ng Barangay Bukbuk. Kung may pagkakamali o naumit ko halimbawa, pasensyahan nyo na kami dahil ginagawa ko lang ito para makatulong sa Barangay Bukbuk na yung susunod na generation may idea sila na masasabi ay ganito palang nangyari sa Barangay Bukbuk. Yung mga ninuno nila, ganito palang mga story nila. Ganon. Ngayon, ang gusto rin ni Kapitan Mario Galicia, ito, tinitiping namin ito year 2009, March 28, year 2009. Ito, matagal na namin sinabi. Nagkaroon lang ako ng oras nung itong anak ko na si Jinjin Tulagan, may computer na sarili yan dito sa bahay. Gagawa na tayo ng documentary ng Barangay Bukbuk. Kaya ito ang nagsimula. Sa tulong ng anak ko, si Mario Galicia, kami ang talagang nagsumikap. At saka mga source, yung mga picture dito, napahabol ko, sana makuha yun, yung mga sister namin, may flashback. Ito, kung may pagkukulang o hindi pa sapat
sa pag-ano, pwede pa rin natin baguhin at saka kung ano mga indugtong natin, kung mapanood nyo to, pwede pa rin. Hindi ko